may mga iba pang mga kalintulad na petisyon na kanilang dinidinig. 25 petitions ang nakafile ngayon sa national at local position at 22 naman sa party list. Pero lumabas ang TRO ng Supreme Court. Bago lumabas ang TRO ng Supreme Court, ipinakita pa naman ng COMELEC sa media ang bagong ballot phase. Nakasama na ang isang senatorial aspirant at 8 local aspirant na nauna nang idinagdag sa balota matapos sila makakuha ng TRO mula sa Supreme Court. Sa listahan ng senatorial aspirant, naalis na si Chavit Singso na nag-withdraw sa pagtakbo. Nadagdag naman si Subair Ginto Mustafa, kaya raw may ilang aspirant na naiba ang numero sa balota. Pinasok po natin si Ms. Mustafa, unang-una pong bumaba ay si Olivar, Ong, Pacquiao, Pangilinan, Kerubin, Kibuloy, Ramos, Revillame, Rodriguez, Sahidula hanggang kay Salvador. Hindi na po gumalaw pagkatapos pa dyan dahil tinanggal po natin yung dahil sa pag-withdraw ni Singson. Naisa na ng COMELEC na makapag-imprenta na muli ng balota bukas pero posibleng sa Biyernes na ito gawin. Sa bawat pangalan kasi na ihahabol sa balota, kailangan baguhin ang database ng mga aspirant, magsagawa ng serialization ng bawat balota at gumawa ng mahigit 1,600 na ballot phase. Prosesong inaabot ng 2 hanggang 3 araw. May agam-agam ang COMELEC na baka hindi na nila kayanin ang target nila na April 14 para matapos ang pag-iimprenta ng 73 million na balota. Kahit pa posible raw na 1.5 million ballots kada araw ang maproduce nila. Titiyakin daw nilang hindi maapektuhan ng deployment nito at ng iba pang kagamitan sa halalan. Wala pong epek sa araw ng halalan. Basta dapat mga 2 linggo bago mag-eleksyon na distribute na ng COMELEC ang lahat ng election paraphernalia sa ating pong sa buong Pilipinas. Bakit? Kasi meron po tayong final testing and sealing 1 linggo bago mag-eleksyon. Sabi naman ng Supreme Court, kinokonsidera nila ang epekto ng mga TRO sa printing ng mga balota. The court does consider